Isa na namang Pogo na patuloy na nag-ooperate sa kabila ng Pogo ban ang ni-raid sa Pasay. At ayon sa isang senador, may bagong style ng pagre-recruit ngayon sa mga Pogo worker gamit ang social media. Saksi, si Salima Refran. Nasaan yung may-ari? Yung business permit. Sino ang nagmamanis dito sa Kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Pasay. Stand, everybody. Stand up. Pinatupad ng mga otoridad ang mission order ng LGU laban sa 5 palapag ng condo building na ito sa Macapagal Boulevard. Wala nang lisensya at business permit mula sa LGU. Dati pa umano itong Pogo na nagpatuloy ng operasyon. We receive an intelligence report na merong nag-ooperate ng Pogo. Nasa 500 mga dayuhan at ilang Pilipinong nadatnan sa iba't ibang kwarto. May mga Chinese, Vietnamese, Koreans at Malaysians. Ang dayuhang ito nagwala ng pagbawalan ng mga otoridad na gamitin ang kanyang cellphone. Agad siyang inaresto. Cannot speak English and need to translate for them. Ang mga dayuhang ito naman nahuli nang magtanggang tumakas sa fire exit ng gusali. Iba't ibang scam umano ang natuklasan ng mga otoridad sa sinalakay na units. Sa initial viewing namin is nakita namin may investment scam, love scam. Dito sa ikasampung palapag ng sinalakay na gusali ay nakakita nitong bulto-bultong mga local SIM cards. Ang mga ito ginagamit para dito, mga text blasters na nagpadala ng mga mensahe na ginagamit raw sa panggoyo. Nakakita pa ang DOJ Office of Cybercrime ng mga pinapadalang mga amounts o mga halaga gamit ang mga local e-wallets. Indikasyon raw ito na hindi lamang mga dayuhan kundi maging mga Pilipino kasama sa mga nabibiktima. Meron kaming nakitang listahan ng mga pangalan ng mga Pilipinong nagpapadala ng pera. The biggest po is around 5,000. Meron din pong mga 20 pesos, 70 pesos, ganun po. Maaari na yun yung ginagamit nila, yung text blasters ay ginagamit nila panghikayat para makapagbigay ng pera. Anong ginagawa ninyo? Anong operations nyo? Yung operation nila, customer service yun. So, tungkol sa platform, kasi yung platform wala dito, sa ibang bansa yun. So, kami, katulad ako, taga-translate lang para sa kanila. Kasi dati karing ako lang sa lapas. Bago lang papasok lang. Pogo ba to? Hindi. Bakit mo sinabing hindi? Hindi ko alam. Dahil sa mga paglabag, maglalabas ng closure order ang lokal na pamahalaan. Because meron pong violation ng aming ordinansa, kailangan po naming ipadlock ang mga establishmentong nag-operate po ng walang business permit. Obviously, itong grupo ng mga magpupugo na ito, talagang harap-harapan na binabastos na yung batas natin. Na masyado na silang garapal. Despite na may closure order na sila from PAGCOR, nag-ooperate pa rin sila ng full blast. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, may lumulutang na bagong paraan para makapag-recruit ang ilang Pogo. Mga kunong travel ads sa simula, pero sa mag-signify ng interest, parang pasa-sign in nila at i-recruit nila sa mga scam operations na pala. At meron na silang mga nabiktima. May 12 mga Filipino naghihintay pang ma-rescue sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss. Ang PAGCOR katuwang na rin daw sa laban kontra sa mga scam hub. Every week ngayon, umiikot pa rin po ang PAGCOR team para siguraduhin yung mga dating pinanggalingan nitong mga ito ay sarado na. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.